siniselebrate ba natin yan? Siyempre, hindi natin isiniselebrate ang Isra wal Mi'raj kasi nga, unang-una, hindi alam kailan nangyari ang Isra wal Mi'raj. Ito dagdag kaalaman lang para bago tayo magsimula. Kasi nabanggit natin kasi may kaugnayan dito yung pagmamarites sa ano ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam may mga bagay na ipinakita sa kanya ang Allah, di ba, sa paglalakbay niya? Tama. May mga ipinakita sa kanya ang Allah na hindi nakikita sa mundo. Nakita lang sa kanyang paglalakbay. Nakita niya sa impyerno, pinakita sa kanya. Sa impyerno na may mga tao doon na mahaba ang kuko. Mahaba ang kuko. Eh kung sa pelikula, Wolverine. Kilala niyo ba si Wolverine? Di ba? Pero si Wolverine dito mahaba eh. Suntok. Eh doon sa sa impyerno, mahaba ang kanilang kuko. Sila ay mga lalaki. Subhanallah. Bakit kaya ganun, no? Ang nakita ng propeta, mga lalaking marites. Oo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aytu hina usriya bi rijalan lahum adfaru min nuhas." Subhanallah. Akala ko ang marites babae. Pero ang nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na marites, lalaki. Siguro ito yung mga bakla. Papahumanhin lang sa mga bakla na Siyempre, pag bakla, malaking kasalanan yun. Okay. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nakita niya ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinarurusahan ng pagiging marites, ay lalaki. Nung naglakbay ako, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Isra wal Mi'raj, nakita ko ang mga lalaki na mayroong mga kuko na galing sa, ano ba yung tinutunaw na Nuhas. Tingga. Biruin mo, ang kuko nila galing sa tingga. Na ang kanilang kuko ay tingga. So bakit may mga tingga itong mga lalaking to? Yakhmishuna biha wujuhahum. Kinakamot nila ang kanilang mga mukha gamit ang tingga. Wasudurahum, at ang kanilang mga dibdib. Fakulto, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Faman haula?" Sino sila ya Rasulullah? Sino yung mga lalaking yun? Sabi niya, "Haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaka'una fi a'radihim." Subhanallah, talagang nagsasabi tayo na marites babae, pero ang nakita ng propeta lalaki. Nakakaya naman. Nakakaya naman sa atin na kung tutusin, ipinangalan ng marites sa babae, pero nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na gumagawa ng pagkamarites lalaki. Pero hindi ibig sabihin na hindi ibig sabihin na hindi ginagawa ng babae ito. Kumbaga, pinakita lang na ito ang parusa ng mahilig magmarites. Na bibigyan ka ng Allah ng kuko na galing sa tingga, na matalas, tapos kakamutin mo yung mukha mo hanggang dibdib at mapupunit ang balat mo. Subhanallah. Imagine, napupunit yung balat. Pagka ganyan, punit, ito punit. Tanggal yan. Tapos sa dibdib, tanggal. Tapos sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Jibril, sino nakasama ng propeta? Sa paglalakbay niya? Si Jibril alayhi salam. Alam niyo yung sinakyan nila? Burak. Hindi po nabanggit na kabayo. Pero hayop na parang style ng kabayo. Opo. Nung nag-Isra wal Mi'raj. Mas malaki sa kabayo na pangkarera at mas maliit sa kabayo na pangkarera at mas malaki naman kaysa donkey. Kumbaga medium size. Medium lang siya. Daba ang tawag sa hayop na yun na sinakyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinasakyan na ito ng mga propetang nauna sa kanya. Nauna sa kanya. Naintindihan? Sabi nila may pakpak daw itong kabayong to. Pero sa inyong kaalaman, para sa inyong kaalaman, mayroong dalil na mayroon itong pakpak pero mahina. Ang hadith. Dahil ang pinakamalakas na katibayan, wala siyang pakpak. Pero ano ang katangian niya? Ano man ang abuti ng mata niya, doon tumitigil ang talampakan niya. Ganon kabilis. Kung saan abot ng mata niya, doon ang pagpikit. Mabilis. Sobrang bilis. Kaya nga naman umakyat ng propeta sa langit, hapon lang eh. Hapon lang. Umakyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa langit, hapon lang. Sino hindi maging hapon? Ganyan ba naman ka?
Okay. So ngayon, pag akyat ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa nakita niya ipinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinarurusahan sa impyerno, mga marites. Pero lalaki. Subhanallah. So, mahahaba ang kuko. Bakit? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Jibril, sino mga yan? Bakit ganyan na parusa nila? Napupunit ang mukha nila, napupunit ang kanilang dibdib. Pero imagine na, kung makakita ka ng gano'n, magmamarites ka pa kaya? Siyempre, hindi na. Hindi mo na magagawa kasi napakatibay pa naman na bakal. Di ba? Ang pinakamatibay na bakal ay tingga. Kasi kung titingnan nyo sa kwento ni Khidr, tinunaw yung tingga, hindi, bakal, tapos sinundan ng tanso o tingga, nuhas. Subhanallah, kasi ganun katibay. Para hindi na makakit yung Ya'juj o Ma'juj. So sabi ni Jibril, sino yan sila? Sabi niya, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas. Sila yung mga tao na kinakain nila ang balat. Luhum, karne ng mga tao. Kinakain. Alam niyo yung pagmamarites? Pag nililibak mo kapwa mo, kinakain mo ang katawan niya ng buhay. Yan yung karusa. Kinakain mo. Pag pinag-uusapan natin yung kapatid natin, ang parusa niyan, na binanggit ng Allah, na para mong kinakain yung karne niya na buhay. Yung katawan niya, kinakain mo. Take note, pag nililibak mo yung kapwa mo, Muslim, na may katotohanan, na hindi niya magugustuhan, giba ang tawag dun sa wikang Arabic, giba. Pagka walang katotohanan, buhtan. Paninirang puri yun. Naintindihan? Okay. So sabi ng propeta, sabi ni Jibril, sila yung mga tao na kinakain nila yung karne ng mga tao. Yun yung sabi ng Allah sa Quran. La yaghtab ba'dukum ba'da. Huwag ninyong lilibakin ang kapwa ninyo na Muslim. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Gusto ba ninyong kainin ang karne ng katawan ng kapatid mo? Na hindi mo naman magugustuhan. Sa tingin mo ba, pag may makita kang tao na kumakain ng karne ng tao, anong maramdaman mo? Sabi mo, kung may kumakain ng buhaya, mas buhaya to. Di ba? Biruin mo, kinakain yung karne ng kapatid mo, tapos minamarites mo siya. Wa yaka'una ala a'radihim. At pinag-uusapan nila yung yung pamilya niya, yung pagkatao niya. Kumbaga, alam niyo yun, yung paninirang pinag-uusapan niyo yung mga bagay na sensitive para sa kanya. Alam mo, nasilip ko si kagabi, yung grabe. Sabi butas, nakita ko paano niya ginalaw si. Ganun ba yun yung paninirang? Oo, kasi mga sikreto, mga bagay, binubuksan mo sa maraming tao. Na walang nakakalam doon, maliban sa Allah lang. Pero ikaw, pinost mo sa Facebook, may picture pa. O di ba sa social media? Sa social media ganun. Sa social media, ang ginagawa ng mga tao, pag nagalit sa'yo yan, imamaritis ka na, sobrang pagmamaritis yan, pati larawan mo, nandun, tapos ikakat pa. I-edit pa yun. Mas matindi pa doon sa inakala mo.